beautiful soul, welcome back to my channel. This is my Ame for Japan, Kabayan, Capricorn. This reading is for you. June 21 to 27, 2026. Maraming salamat muna sa aming subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga gusto magpa-personal reading, lalagay ko sa screen yung aking FB Messenger o FB ko para hindi rin kayo ma-scam. Pakicheck na lang kasi may nagagaya sa akin ha. Yan. Gawin yung vice versa palagi tayo, energy reading. Gawin yung guide yung mga warning. I-reverse nyo ha, hindi yung hahayaan nyo siyang mangyari. Iwasan nyo hanggat maaari. Kaya kayo bibigyan ng warning para rin for your safe din yon, no? Pero kung isipin mo negative yun, naku, baka magtampo sa iyo sa universe na hindi ka na niya bibigyan ng warning. Well, it's your choice, no? Nando naman sa iyo yun. Kumbaga, marami din naman kasi na mas well, okay lang yun. Hindi mo naman explain ate. Whether Gemini, Cancer, Virgo, Taurus, connected ka sa kanila or magkaroon ka ng connection sa kanila. Oh, parang nakita ko na tong card na to. Ay, hindi pala lahat. Okay. Andito yung sitwasyon na kasi may growth na mangyayari sa iyo no? Magkakaroon ng growth sa iyo, magkakaroon ng mga recovery na situation, handa din yung point na may mga action and movement o may mga pagtatapos na magaganap ang mangyari sa iyo. Andito rin yung point may mga bagay ka doon na iisipin or iniisip, pero it's more on transformation is coming pagdating sa iyo, no? Siguro may mga desire na makakamit mo na, may mga dapat ding aksyonan o aksyonan mo na, or magkakaroon ka na talaga na paninindigan. Pero may magtatapos sa buhay mo. Andito na yung point na after the hardship situation is magiging maganda yung situation. Kasi may hardship in the past or mangyari sa'yo na matatapos na din. Kasi handun nga yung recovery. And then also, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga spiritual growth happen into your life. Ibig sabihin, mas mararamdaman mo this time yung mga possibility na pwedeng maganap o mangyari. Magkakaroon ng enlightenment, magkakaroon ng lakas, or yung intuition mo, yung instinct mo, yung feeling gut mo, yan, mag-growth siya. Ibig sabihin, kaya mag-focus ka doon na makiramdam ka. Meron din akong tao na nakikita na tao na mangliling lang, may pangliling lang, pandaraya, or may cheating. Mag-ingat ka na lang. Yun din yung makakatulong sa iyo, yung spiritual growth, may tao nagmamatsyag. Dito sa sitwasyon mo, pwede rin kasi na magkakaroon ng mga complicated situation or conflict. Yun ang sabi ha. Hindi ko alam kung saan. Trabaho mo, sa karelasyon mo, sa pamilya mo, or sa paligid mo. Yun. And then also is may mga debate na magaganap o mangyayari. May mga pag-uusapan. Pwede rin kasi sa trabaho to, no? May mga pag-uusapan siguro mga related yan sa mga papers, documents, o mga hindi pagkakaunawaan, siguro may mga aayusin, isa sa ayos, isa sa gawa, o kaya is may mga dapat mong you need to take a list something into your life para hindi ka raw malito or hindi magiging paulit-ulit o hindi maulit-muli yung sitwasyon or wala kang mamiss, no, na handun sa point na yun. Pero choice mo pa rin yun, kasi buhay mo naman yan. And then may mga pain ako na nakikita sa iyo. Pagdating sa pain, marami ibig sabihin sa pain, pwedeng pain when it comes to a love life, pain when it comes sa trabaho, sa family, sa karelasyon, o sa mga tao na hindi magiging good term kayo, o kaya sa mga physical activity na gagawin mo. Pwede na handle sa point na yun, ha? And then, may tao na makasarili or sakim, ganyan. Sa iba sa inyo. Nasa bahay ka lang ba? O mas gusto mo talaga sa bahay? Or pwedeng wala kang trabaho? Or kaya naman, sa bahay talaga yung trabaho mo, no? Yun na nakikita kasi ako nakikitang ganun. Sa iba sa inyo, may mga mga union, mga ganyan, or may tao na kukonek sa'yo, kilala mo na siya,
or ikaw ito sa kanya. Hala, pwedeng kapamilya mo, pwedeng makipag-communicate sa sa'yo in how, pwedeng text message, pwedeng call, pwedeng pupunta sa'yo, pwedeng ganun. Basta may kakaroon ng communication sa nakita ko dito. And then, handun din yung situation na may tao na they give you a warm situation. Sabihin, mararamdaman mo yung pagpapahalaga sa kanya o pagpapahalaga niya sa iyo. Napupo pa to ah. Yun. Alam mo may may new beginning sa iyo. Uy, 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 uy. Meron ka daw pagtutuunan ng energy mo. You're doing something passion. Hindi ko alam kung ano yun. Andito rin may mga activity ka o bagong activity na gagawin. May mga news or messages na marireceive. May mga biglaang magaganap sa'yo. Yun. Basta may gagawin ka raw eh. O kailangan mo na siyang gawin. Pwedeng natin sa point na yun sa iba. Kasi siguro, something need to let go, something to move on, something to start, something na kailangan mo ilayan yung sarili mo, o kaya gumawa ka ng mga bagong sitwasyon, mga bagong bagay, mga bagong passion mo, para din sa development or recovery ng sitwasyon na nandun sa point. Baba ka muna, anak. Tingnan natin energy mo. Nag-usap pa yung dalawa. Energy mo. Okay, when it comes sa yung energy, ay okay ka ba? Sa energy mo, may mga lungkot ako na nakikita sa iyo. Medyo malungkot ka ata. No, may mga lungkot, medyo marami kang iniisip, o may mga gumugulo sa iyong isipan, or handun yung point na sa iba sa inyo, siguro nagkakaroon ka ng mga regretting situation sa iba sa inyo, or maari din na nagkakaroon ka ng mga disappointment sa buhay, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Nandito rin yung point na sa iba sa inyo is may mga pananakit na nangyayari. Either masakit yung kasukasuan mo, kalamnan mo, buto-buto mo, muscle mo, or in what situation na nananakit sa iyo. Pwedeng nado sa point na yun. Pwedeng puso mo nananakit. Pwedeng ganun. Pwede baka rin naman pagod ka talaga. ba? Diba? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. You feeling burden, you feeling stress, you feeling struggle, or may mga mabibigat na kang nararamdaman or mabibigat na pasanin, pwedeng nando sa point na yun, sa iba sa inyo. Maraming pag-iisip. Kumbaga nagkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo, kaya you are feeling stuck, you're feeling stagnant, sa sitwasyon mo. Pero alam mo may tao daw makakatulong sa iyo to remove that stagnant, Babae. Kilala mo na to. Baka hindi mo lang napapansin. Tingnan natin ang parating sa iyo. Babae man siya o lalaki, pero kilala mo na siya. Parating. Ay, dalawa. Ayoko ng dalawa. Ano ba yan? Tamad talaga si ate magbasa. Ano po yun, universe? Parating sa kanya. Okay, parating sa iyo. Alam mo sa buhay mo talaga, sa iba ha, ibabasahin ko yung buong card. Kailangan mo daw gawin ng lahat. Kasi sa ngayon kasi medyo struggle ka. Kung tutuusin, you have a knowledge na doon sa sitwasyon na yun, sa nakikita ko sa iyo dito. Yun nga lang, nahahata ka lang siguro na nakaraan, diba? Na sitwasyon. Kaya nababalik-balikan mo ito. Pero kung titinan ko dito, magkaroon ka lang ng paninindigan o nahandun yung kailangan mo lang talaga ng desisyon, huwag ka lang pabalik-balik or kailangan mo lang din siguro evaluate yung sitwasyon mo, makaka-move on ka kasi sinasabi ito kailangan mo mag-renewal. Yun ang sabi, you need renewal situation.
Kaya, sabi dito, it's depend on you. Kung tataha ka ng bagong sitwasyon sa buhay mo o magdidesisyon ka na ba talaga or hahayaan mo yung sarili mo na paulit-ulit o pabalik-balik o same pages ka dyan. Yun. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is may mga time na you want to be alone. Well, marami naman talaga sa inyo na you want to be alone. No? Handito na yung point of sadness or disappointment. May mga tao, may pag-isolate no? May mga tao or may tao na chinichismis ka o pinag-uusapan ka. Kilalang-kilala mo na sila. Maaaring iba sa inyo is may hindi pagkakaunawaan magaganap o mangyayari. Mga tension, mataas ang ego, hindi pagkakaunawaan, lalo na kung sa kasama sa trabaho yan, o kaya mga kapatid. Basta, or pwede rin to karelasyon, no? Kasi you're doing your best pagdating sa relationship, pero it happened na nagkaroon ng painful situation, either nagkaroon ng separation sa iba. And then, ang nakikita ko rin sa iyo is may hinihintay ka raw or may binahang ka lang talaga. Magkakaroon ng mga getting together sa iba sa inyo. Either close relationship, family unity, reunion, or pwede mga surprise parties, event. Kasi may achievement goal ka, no? Sa iba, achievement goal to, malaki man o maliit. Maliit. Dalawa yun. Dalawa. Or maybe 2 to 3 days, weeks, or months, there's a blessing coming sa buhay mo. May blessing sa iba, magkakaroon ng development, may kasiyahan, may abundance sa iba, merong opportunity na darating sa iba is mga new idea na mangyari sa buhay mo. Yun ang sabi ha, makinig kang maigi. Pero sa iba achievement to, dalawang achievement ma-achieve mo. Yun ang sabi. Or dalawang blessing ang ma-receive mo. May blessing ka doon na ma-receive. May mga hindi pagkakaunawaan sa isang lalaki. Hindi ko alam kung sino yung lalaki na yon. Pwedeng magkakaroon ka ng mga unexpected disappointment, galit, tampo, conflict, kung ano man yan. Pwedeng separation, depression, mga ganyan. Kalungkutan, heartache. Or maybe, may mga bully situation, o you feeling bullying sa iba. Ako nakikita sa iba sa inyo. Alam mo, bakit kaya ganito ka, no? Parang ano mo yung ang slow ng movement mo? Ano ba nangyari sa'yo? Parang struggle ka ata. Alam ko naman na napapagod ka na, di ba? Well, it's your decision kasi andito si Wheel of Fortune, Kumbaga, it's depend on your action na lang to, no? Kung magsi-same pattern ka or same ka dyan o mag-stay ka dyan, nasa sa'yo yan. Kumbaga, ang dami mo na rin naman na pagdaanan sa buhay. Ang kailangan mo lang doon is gamitin mo yung knowledge na yun. Diba? Para hindi maulit o hindi ka magstay dun sa sitwasyon. Well, it's your choice. Tingnan natin dapat mong iwasan. Ay, sorry. Nalakas. Dapat iwasan ni Capricorn. Okay, dapat mong iwasan, syempre, yung matakot ka sa mga magbabagong manggaganap mong mangyari sa buhay mo. Iwasan mo mas stagnant, tulad ng sabi ko sa kanina, at iwasan mo din na wala ka namang gawin, na parang naghihintay ka lang na mangyari ang lahat, o magbago ang lahat. Kasi, ang labo nun, no? Ang labo. Parang naghihintay ka sa isang bunga na bumaksak. Siguro babaksak siya kapag bulok na. Tapos ningat-ngat na siya ng mga ibon, insekto. Pwede ganun. Diba? And then, iwasan mo daw, syempre magkaroon ka ng doubt, lack of focus, lack of idea, or malito, or magkaroon ka ng think of negativity, or maging unproductive ka. Yun talagang sabi ko, parang hindi ka kupilos, hindi ka maggawa, ganyan. And syempre, you need to speak out din. Kung kinakailangan, magbigay ka ng opinion mo, in a good way ha, hindi yung
dahil sa gusto mo lang sabihin, 'di ba? Hindi 'yun. Iwasan mo na panghinaan ka ng loob. Yung hindi ka mag-focus to keep going para ma-reach mo yung goal mo. Yung mga disloyal person or being disloyal, iwasan mo 'yon. Yung mga taong mangloloko, maglililam, magagacho, iwasan mo rin 'yon. No? You need to use your head when making a decision making. Ang sinasabi dito. Huwag mong iisipin na you feeling rejected, you feeling abandoned, huwag ka mag-focus sa sadness, o andun yung point na you need to accept the situation. No? Huwag mo isipin na walang nakakaintindi sa'yo o hindi ka naiintindihan. Ang kailangan lang din sa'yo is maintindihan mo yung sitwasyon. Okay? And then also, iwasan mo is, kung may mga bagay na kinakailangan talagang i-let go, tapusin, why not, di ba? Gawin mo. Kung may mga bagay na kailangang i-transform sa sarili mo, i-transform sa situation, gawin mo. You need to move on. Kailangan mo, may mga bagay ka na kailangan mong ayusin, isaayos. Kailangan mong i-let go. And you need mo talaga ng renewal or need mo talaga ng revert. No? Yun ang sinasabi. May mga bagay na kailangan mong baguhin. O kailangan may babaguhin. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. O yung iba sa inyo ha, kung may nakita kasi ako, wait. May mga pananakit ako nakikita eh. Another message, may mga pananakit ako nakikita kasi sa'yo. Hindi ko alam kung may mga dapat ka na bang kailangan mo ba ipalinis yung ipin mo, magpa-check ng ipin, mga ganyan. May mga something ganon, ano, baka mga nakit din yung mga ganon, o may mga magkaroon ka ng problema sa mga gilagid mo, ipin mo, yun, ulo, paa, may mga mission ka daw na dapat gawin, and then also is, huwag kang pabigla-bigla sa choices mo, huwag kang maguluhan, tandaan mo, the choices is always available sa sa'yo, babalik ka simula sa simula, oh. Ay, may tao na makikipag-resetting sa'yo, tingnan natin, anak, dali, mag-ano si mami. Magiging ano na naman ako. Maghahaba na naman tayo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, devil. Kitang-kita ko agad, devil. Haba ng sungay. Haba ng sungay. Love po. Ano po yun? Bakit devil lumabas sa love niya? Sa love part niya, bakit devil? Uy. Okay. Kung single ka, kung single ka, ang sabi dito is, wag mo na daw balikan yung sarili mo, yung dating ikaw ang sinasabi dito, no? Pwedeng may nakakausap ka or makakausap ka na tao, pero you need to be aware, ang sabi dito. Pag-isipan mo talaga maigi. Kasi maaring ikaw is bumalik sa dating ikaw o dating sitwasyon. Yun ang sabi dito ha. Kaya, mag-ingat ka sa makakausap mo or kinakausap mo this time. Magiging same pages ka in the past. Okay, well, nasa ito. Basta, as long as hindi ka naman nagmamadali, di ba? Okay lang yan. Huwag ka na lang magmadali. Pag-isipan mo talagang maigi, no? Yun. Kung kayo naman is nagkahiwalay, oo, nagkaroon talaga ng paghihiwalay na masyadong naging toxic na rin kasi yung situation, handa yung pagsisinungaling, handa yung pagiging makasarili at sakim ng isa sa inyo, pag-iwan sa ere. Alam mo yung point na nagkaroon ng betrayal, manipulative, sobrang dishonest yung situation, no? Ako nakita dito, pero dumating kasi yung point na tinanggap mo siya bilang ganun siya. Kumbaga, siguro dumating talaga yung point, naging hot and cold, o nagtiis ka pa kahit papaano, kasi you still holding yung sitwasyon, di ba? Kumbaga, andun yung pwede rin kasi na minsan napapaamo ka niya, nasusuyo ka niya. Pero dumating talaga yung point na nagkahiwalay kayo. Well, it's destiny kasi pwedeng may rason, di ba, si universe, kaya niya ginawa sa iyo yun. Kaya you need to accept na lang din. At wag mo na lang din gawin yung dating ikaw. Siyempre, something need to transform din kasi pagdating sa iyo, no? Kung kayo naman
Kaya dito sa nakita ko dito sa mga nagkahiwalay, isa sa inyo stagnant pa. Feeling stuck pa rin. Yun ang nakita ko dito. Sa iba sa inyo, kung kayo is may third party relationship, siguro naman alam mo, 'di ba? Hmm. Pag alam kong alam mo, mahalaga lang siya sa'yo. Siguro bulag-bulagan ka lang, 'di ba? Siguro na-handle lang din yung pwede rin kasi na na-handle yung obsession to each other. Pwedeng ganun. May kinaka-obsess ka sa kanya o may kinaka-obsess sa sa'yo or kahit na alam mo na meron, mga ganun. O kaya naman is pwede rin kasi na iba sa inyo, you still holding kasi kung may mga, lalo na kung may mga anak kayo, di ba? Hindi kasi natin pwedeng ma-please yung relationship, ano, kumbaga magsasacrifice talaga tayo pagdating sa relationship. Yun ang nakikita ko dito. Pero it's your choice din naman dito. Aware ka naman din sa sitwasyon, ano? Basta ang nakikita ko lang din sa iba rin, siguro you're doing your best na lang, you doing your work na lang din, di ba? Pwede rin sa iba dito, meron din kayong kausap sa iba. Kasi may ibang tao pang ako nakikita eh. Di ba? Yun, ibig sabihin, dalawa sa kanya, dalawa sa iyo. Ay, wow. Well, choice nyo yan. Kung alam mo, mag-sermon pa ako, di ba? Buhay nyo yan. Pero, sa inyo, alam nyo naman siguro yung mali sa tama, di ba? Wag lang ikaw yung magiging third party at wag lang ikaw yung gagawa ng third party. Napakasakit nun. Diba? Parang dinoble mo yung karma na gusto mong ma-receive sa taas, diba? Well, okay lang yun. Everything have a lesson. Kung kayo is walang third party relationship, kung wala kayong third party relationship, alam mo, hindi ko alam kung may sakit ang isa sa inyo, no? Or may mga pinagdadaanan na hardship ang isa sa inyo. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo is, meron siya mga hindi sinasabi sa iyo or meron kang hindi sinasabi sa kanya, vice versa, na siguro hindi naman importante or ayaw mo lang talaga ding masaktan siya. Handin yung excitement, handin yung love and care and valuing, handin yung holding, handin talaga yung passion pagdating sa connection na ito. Malalim lang din, tulad na palagi ko sinasabi, malalim mag-isip yung isa. Ang nakikita ko rin sa inyo dito, handun yung aware ang isa sa inyo or both of you, aware kayo sa feeling ng isa't isa. Giving an effort and hard work when it comes to this connection. Handun yung love and soul connection or soulmate. Pwede may mga anak kayo, no? Isa, dalawa, ang anak ng iba. Or maybe tatlo man sa iba. Yun ang nakikita ko dito. But still, siguro hindi lang talaga, either kasi LDR kayo or pwede rin kasi na mga bagay na hindi talaga pinag-uusapan o hindi naman needs talaga pag-usapan, mga ganun. Pero iba sa inyo, may stagnant situation sa connection na ito. Baka nga either sa trabaho niya or trabaho mo or sa related to a health issue. Ganyan. Pwedeng nando sa point niya yun. may mga hardship sa iba na pwedeng pagdaanan. Pwedeng sa pera, pwedeng sa connection, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa family. Pero handun pa rin naman yung love. Kasi sa mga walang third party yun na. Pero kahit papaano, handuin yung partnership, commitment, and connection. No? Love. Money. Ni Capricorn. Ayan, ano ba yan? Okay, pagdating sa iyong money or trabaho, sa trabaho mo, hindi ko alam kung sa company mo ito or mga kasama mo sa trabaho, ganyan, nasa paligid mo, may mga tao or there's a situation na may hidden motive at may hidden agenda. Ako nakikita ha. Sa iba naman sa inyo, syempre, hindi naman maaalis yung mga disappointment and sadness. Pwede rin sa trabaho. So, ako nakikita sa iba sa inyo. Or sa iba medyo pressure, no? Medyo may mga pressure situation, baka naman sa'yo na nakalaan lahat ng nakaaklang lahat ng responsibilidad o ba din naman ikaw kasi ang gumagawa ng lahat, di ba?
Parang mas malaki pa, ang liit ng sahod mo pero labis-labis yung binibigay mong effort, 'di ba? Parang hindi nga same siya. Yun ang nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, sa pera mo kasi is, ang sabi dito, magkakaroon ng pagbabago pagdating sa pera mo. As long as may bibitiwan ka na sitwasyon or magkakaroon ka ng pagbabago sa pananaw sa kinabukasan mo. Yun. Sa iba naman sa inyo, either um, tatahakan ng bagong direksyon sa buhay o may tatahakin kang bagong path. Sa iba ganun ha. Ganun. Ang nakikita ko sa iyo dito. Sa iba, baguhin yung pananaw sa kinabukasan na may mga dapat kayo i-let go or you need to escape dun sa sitwasyon na yon ha? O kaya, handun din yung point na kailangan mo daw tanongin yung sarili mo. Ano ba yung gusto mo talaga na joy, happy, and fulfillment sa buhay mo. Tanongin mo din para alam mo yung pattern mo, di ba? Yun ang nakikita ko dito. Yun. And then also is, kada we have the Ten of Pentacles. So, iba dito sa ibang bansa to. Ibang bansa kayo makakapunta. Sa iba naman sa inyo is, ibig sabihin, may tao na makakatulong sa iyo to become a stable in life. No? Ibig sabihin, either this is a partnership or merong makapagbibigay sa iyo ng support, maybe, to give that, yung stability na hinahanap mo o hinihiling mo. Pero magiging stable ka raw sa buhay. Ang sinasabi naman dito sa iba, is up to you to make it happen. Well, it's up to you naman talaga yun sa lahat naman sa atin, di ba? Depende rin kasi sa action na gagawin natin. Yun. Kung mag-i-stay ka, dyan ka lang. Kung hindi ka matututo, dyan ka lang. Pero kung magtatry at magtatry ka, magsasuccess ka naman talaga. Yun ang nakikita ko dito ha. Mag-move kayo. Baguhin niyo yung perspective niyo, pananaw sa kinabukasan, or mag-try ka ng mga new path sa iba. Pero ito magkakaroon ng pagbabago sa iyo. Pagdating sa pera. Kasi dito, you need to pursue daw yung idea mo or be creative, o kaya naman is huwag ka lang daw mapanghihina ng loob. Lakasan mo lang daw yung loob mo. Magbabago yung destiny mo. As in. Baka meron din magkaroon ka rin ng ng disappointment or ma-pressure ka rin sa mga taong nasa paligid mo o kaya sa mga taong kukonek sa iyo dito sa sitwasyon. Pero alam mo, maganda yung mo kasi may mga darating na exciting opportunities sa iyo eh. Siguro lang hindi ka lang din nagfo-pursue, no? Sana ma-pursue nyo to. Sana mag-try ka sa iba sa inyo. Kasi magiging okay naman siya. As in. Arigato namaste, God bless.